Dinadala ba ng nagyelong hangin mula sa laya ang kalansing ng kinakalawang na kadena, o ang halinhing ng isang kaluluwang nabulok sa pait ang dahan-dahang lumalamon sa iyong panaginip? Paano kung ang pilak na pulseras na dapat ay iyong panangga, ay magsilbi palang mainit na tanikala na hihila sa iyo pabalik sa isang krimeng pilit ibinaon sa ilalim ng mga bato? Ano ang gagawin mo kung ang bawat yabag sa madilim na hagdanan patungo sa ilalim ng mansyon ay hindi lang pagpaparamdam, kundi isang marahas na paniningil sa utang na dugo na iniwan ng iyong sariling kadugo? Handa ka bang titigan ang mukhang tinunaw ng puot para lamang matuklasan na ang pundasyon ng iyong marangyang mansyon ay etinayo sa ibabaw ng isang malamig at duguang lihim? Sa episode na ito, dadalhin tayo ng ating pasaporte sa matatayog at mahamog na kabundukan ng Laya sa Bhutan. Tutuklasin natin ang lagim ng Jowudumna, ang mapaghiganting espiritu ng isang kasambahay na hindi nabigyan ng katarungan. Susundan natin ang kwento ni Tenzin, isang negosyanteng nilamon ng ambisyon, na muling nagbuka sa madilim na lihim ng kanyang pamilya, at sa galit ni Peima, ang kaluluwang nakakulong sa ilalim ng nakaraan. Isang paglalakbay patungo sa puso ng Himalaya, kung saan ang bawat dalangin at mantra ay may dalang bigat ng karma, at ang tanging kaligtasan ay ang tapang na aminin ang kasalanang nagmula sa ugat. Siguraduhin mong nakasuot ang iyong matibay na pananalig dahil sa Bhutan, ang gabi ay hindi lang para sa kapayapaan, ito ay para sa mga espiritong pilit na niningil sa kanilang ninakaw na dangal. Pero bago tayo magsimula, mga ka-Dark Passenger, ihanda nyo muna ang inyong mga sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard! This is Dark Passport. Ang hangin sa Laya ay may dalang talas ng yelo, isang paalala na ang nayong ito ay nasa itaas ng ulap, malayo sa ingay ng Thimphu. Bitbit ni Tenzin ang kanyang makabagong jacket, at isang makapal na blueprint. Sa harap niya ay ang lumang mansyon ng pamilya Wangchuk, isang istrukturang gawa sa putik at kahoy na tila unti-unti nang kinakain ng lupa at lumot. Ang mga bintana nito ay tila mga matang nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Habang papalapit siya sa tarangkahan, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas nagho, tradisyonal na kasuotan, ang humarang sa kanya. Ito si Appenjor, ang dating tagapag-alaga ng lupain. Ang kanyang mukha ay kasing kulubot ng mga bundok sa paligid. Tumingin si Tenzin sa matanda at nagbigay ng magalang na yukod. Kuzuzang pola Appenjor. Nish. Wangchuk ke choijian la. Hindi gumiti ang matanda. Sa halip, itinuro niya ang madilim na pasilyo ng mansyon, kung saan ang anino ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Ngay gigashe. Choi de nang nason. Tumawa ng mahina si Tenzin, pilit na itinatago ang kaba. Ipinakita niya ang kanyang blueprint, ang plano para sa isang marangyang hotel na magdadala ng turista sa liblib na lugar na ito. Garibayan la Appenjor. Shoga de sung mo. Mansian de nang gade yodula. Ngunit hinawakan ni Appenjor ang braso ni Tenzin ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Dre. Meto de gonuin la. Marahang inalis ni Tenzin ang mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa kanyang braso at naglakad patungo sa pinto. Para sa kanya, ang mga ito ay kwentong matanda lamang na ginagamit para takutin ang mga bata. Ngunit nang hawakan niya ang kalawanging trangka ng pinto, isang biglang ihip ng hangin ang nagpatay sa apoy ng kanyang lighter, at isang malamig na bulong ang tila sumabay sa huni ng hangin, isang boses ng babae na hindi narinig ng kanyang tenga, kundi naramdaman sa kanyang kaibuturan. Pumasok si Tenzin, iniwan ang matanda sa labas na nanginginig sa takot, habang ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumara sa likuran niya nang walang tumutulak. Ang loob ng mansyon ay amoy lumang papel, alikabok, at isang kakaibang halimuyak ng nabulok na bulaklak ng hododendron o rose tree. Sa bawat hakbang ni Tenzin sa sahig na gawa sa kahoy, ang langit-ngit nito ay tila isang babala.
Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay sumasayaw sa mga dingding na pinalamutian ng mga kupas na tangka, mga sagradong painting na ang mga mata ng mga Diyos at demonyo ay tila sumusunod sa kanyang bawat galaw. Umupo si Tenzin sa isang lumang silya sa gitna ng sala. Inilabas niya ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato, ngunit ang screen nito ay biglang nag-flicker at namatay. Nga jelo de gabe mo? Bulong niya sa sarili. Biglang, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa itaas na palapag. Parang may mabigat na bagay na kinaladkad sa sahig. Tumayo si Tenzin, ang kanyang puso ay tambol sa bilis ng tibok. Inisip niyang baka may ligaw na hayop lang sa loob. Sa itaas ng hagdanan, nakita niya ang isang anino. Isang tila maitim na usok na may hugis ng babae. Ang buhok nito ay ahbot hanggang sahig, ang mga daliri at ang mga kuko nito ay mahahaba at matatalim. Chogade mo? Nga lumahuan? Imbes na sumagot, ang nilalang ay dahan-dahang humarap. Ang mukha nito ay walang mga mata, tanging dalawang itim na butas na tila humihigop sa lahat ng liwanag sa silid. Ang bibig nito ay bumukas, ngunit walang boses na lumabas, kundi ang tunog ng libu-libong bubuyog na nagkakagulo. Ngake sacha. Ngake che. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malalim at puno ng puot. Biglang humangin ng malakas sa loob ng saradong silid, na naging sanhi ng paglipad ng mga blueprint ni Tenzin. Ang mga papel na simbolo ng kanyang ambisyon ay nagkalat at tila nilalamon ng dilim. Napaatras si Tenzin hanggang sa sumandal siya sa malamig na pader. Ang Jowudum na ay dahan-dahang lumulutang palapit, ang bawat dulo ng buhok nito ay tila may sariling buhay, gumagapang sa sahig patungo sa kanyang mga paa. Choloksan. Sa sobrang takot, nabitawan ni Tenzin ang kanyang flashlight. Sa isang saglit na kadiliman, naramdaman niya ang isang napakalamig na hininga sa kanyang bahatok, at ang amoy ng kamatayan ay naging napakatapang. Nang makuha niya muli ang flashlight at itinuon sa harap, wala na ang nilalang. Tanging ang isang lumang pilak na pulseras na puno ng kalawang ang naiwan sa sahig kung saan nakatayo ang espiritu, isang pulseras na pagmamay-ari ng kanyang pamilya, ngunit suot ng isang biktima. Ang sikat ng araw sa laya ay madhalang at laging nababalot ng makapal na hamog, ngunit sapat na ito para bigyan si Tenzin ng lakas ng loob na usisain ang pulseras na naiwan sa sahig. Ang pilak ay maitim na sa kalhawang, at may nakaukit na maliit na simbolo ng ritual na Dorje na sumasagisag sa Thunderbolt, isang proteksyon na tila nabigo. Dinala ni Tenzin ang pulseras sa matandang si Appenjor, na noon ay nagpapakulo ng suja o butter tea sa labas ng kanyang maliit na dampa. Nang makita ng matanda ang alahas, halos mabitawan nito ang kanyang kahoy na mangkok. Gade mo? Shude gate leithokche? Ikinuwento ni Tenzin ang nakita niya sa mansyon. Ang mukhang walang mata, ang boses na parang hangin, at ang babala ng espiritu. Nanatiling tahimik ang matanda, tanging ang singaw ng tsaa ang pumapagitna sa kanila. Njmaj mo? Umiling si Appenjor. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng matatayob na talampas. Mege. Di mo ji ay maluay. Dito isinalaysay ng matanda ang kwentong itinago ng nayon sa loob ng ilang dekada. Si Peima ay isang ulilang katulong sa mansyon ng mga Wangchuk. Siya ang pinagkatiwalaan ng lolo ni Tenzin sa lahat ng yaman ng pamilya. Ngunit isang gabi, bago ang pag-alis ng lolo ni Tenzin patungong Thimphu, biglang naglaho si Peima. Ang sabi ng pamilya, nagnakaw ito at tumakas, ngunit walang nakakita sa kanya sa labas ng laya. Shude SMG mo lusetche. Sache de donlu. Tumayo si Tenzin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mayon? Sigaw niya. Ang kanyang lolo ay isang respetadong tao, isang debotong Budista. Hindi niya matanggap na ang pundasyon ng kanyang yaman ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng isang inosenteng babae. Fujinan shididete yung humanitang nang check protect du. Biglang yumanig ang lupa ng bahagya, at ang mga aso sa malayo ay nagsimulang mag-alulong ng sabay-sabay. Tumingin si Tenzin sa mansyon sa burol. Ang bintana sa pinakamataas na palapag, na dati ay madilim, ay tila may aninag na ngayon ng isang maliit na butter lamp, isang paanyaya mula sa kabilang buhay. Nga lokson na ay.
Alam ni Tenzin na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nahahanap ang labi ni Pema. Ang pulsera sa kanyang kamay ay biglang uminit, tila nagbibigay ng direksyon kung saan nakatago ang lihim ng kanyang pamilya. Bumalik si Tenzin sa mansyon habang ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga dambuhalang bundok ng Himalaya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga at ang amoy ng nabubulok na kahoy ay lalong tumapang. Hawak ang pilak na pulseras, naramdaman niya ang isang kakaibang key vibration o panginginig nito habang papalapit siya sa isang makitid na hagdanan patungo sa silong. Ang silong ay dati lamang imbaka ng yak butter at mga buto ng barley, ngunit ngayon, ito ay puno ng mga sapot ng gagamba na kasingkapit ng lambat. Sa dulo ng silid, may isang bahagi ng dingding na gawa sa bato na tila hindi pantay ang pagkakalapat. Ngelo na may bay. Gamit ang isang lumang bareta, sinimula ni Tenzin na tiktikin ang mga bato. Sa bawat paghampas niya, isang malamig na halinghing ang naririnig niya sa kanyang paligid, parang isang babaeng umiiyak sa malayo. Sa huling hampas, gumuho ang mga bato at bumantad ang isang maliit at madilim na espasyo. Isang nakakasulasok na amoy ng formalin at lumang lupa ang bumuga sa kanya. Itinuon ni Tenzin ang kanyang flashlight sa loob. Doon, sa gitna ng alikabok, ay isang kalansay na nakasuot pa rin ng punit-punit na kira, tradisyonal na damit ng babae. Ang mga kamay nito ay nakakadena sa isang posteng kahoy. At sema. Nga JSM. Sa tabi ng kalansay ay may isang lumang kahon ng kahoy. Nang buksan ito ni Tenzin, nakita niya ang mga papeles ng pag-aari ng lupa na may pirma ng kanyang lolo, ngunit ang pirma ni Pema ay tila pilit at may bakas ng dugo. Hindi lang pala lupa ang ninakaw, ang buhay ni Pema ay kinuha para sa isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Biglang namatay ang flashlight ni Tenzin. Sa ganap na kadiliman, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang harap. Dalawang pulang mata ang dahan-dahang bumukas sa dilim, direkta sa tapat ng kanyang mukha. Choge asan genga sache. Ang Jowudumna ay hindi na lamang anino. Ngayon, ang anyo nito ay malinaw na, isang babaeng duguan ang lieg, ang mga kuko ay mahahaba, at ang mukha ay puno ng matinding pait. Itinaas ng espiritu ang kanyang kamay at itinuro ang kalansay. Ngalo mabay. Cholog nasa. Ang pinto ng silong ay biglang sumara at narinig ni Tenzin ang pagbagsak ng trangka sa labas. Nakulong siya sa loob kasama ang bangkay at ang mapaghiganting espiritu. Sa sandaling iyon, alam ni Tenzin na hindi lang siya narito para tumuklas, narito siya para magbayad. Ang kadiliman sa silong ay tila may sariling bigat. Bawat hininga ni Tenzin ay naglalabas ng usok dahil sa biglang pagbaba ng temperatura. Sa harap niya, ang Jowudumna ay hindi na lamang isang multo, ito ay isang puwersa ng kalikasan na puno ng paghihiganti. Naramdaman ni Tenzin ang paggapang ng malalamig na daliri sa kanyang binti. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila ninakaw ng hangin. Ngelo maser. Nga jmabay. Isang malakas na sampal ng enerhiya ang nagpatalsik kay Tenzin sa pader. Ang Jowudumna ay lumutang palapit, ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Tenzin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Choge shabo. Biglang nakaramdam si Tenzin ng matinding hapdi sa kanyang braso. Nang tignan niya ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang nag-flicker na phone, nakita niya ang apat na malalim na kalmot, duguan at mabilis na nagkukulay itim. Ang sumpa ay nagsisimula ng pumasok sa kanyang dugo. Choge tlago lenjojo. Daydagon cholena. Sa puntong ito, naintindihan ni Tenzin ang ibig sabihin ng espiritu. Ang yaman na nagpaaral sa kanya, ang dugong nananalaytay sa kanya, ay nagmula sa krimen laban kay Pema. Para sa Jowudumna, si Tenzin at ang kanyang lolo ay isa. Sinubukan ni Tenzin na abutin ang pinto, hinahampas ito ng kanyang mga kamao, hanggang sa mamaga ang kanyang mga buko-buko. Gauchi. Njj throttle penchobay. Gauchi la. Ngunit ang tanging sumagot ay ang halakhak ng espiritu na tila nanggagaling sa loob mismo ng kanyang ulo. Ang mga gamit sa silid, mga lumang paso at basket, ay nagsimulang lumutang at humampas sa kanya.
Isa sa mga ito ay tumama sa kanyang noo, dahilan upang malabo ang kanyang paningin at mapaluhod siya sa tabi ng kalansay ni Pema. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niya ang pilak na pulseras na hawak niya. Bigla itong nagliwanag ng asul, isang malamig na apoy na tila nagpatigil sa pag-atake ng Jowodumna sa isang saglit. Ngeje cholo nang ni bay. Ngeje cholo fanhab ni. Bulong niya bago tuluyang mawalan ng malay sa tabi ng mga buto ng babaeng pinatay ng kanyang kadugo. Nagising si Tenzin na nakahiga sa isang banig sa loob ng Laya Monastery. Ang paligid ay nababalot ng kulay pulang tela at ang amoy ng sang, nasusunog na juniper. Sa kanyang tapat, nakaupo ang isang matandang lam o monghe na may hawak na mala o prayer beads. Nang subukan ni Tenzin na tumayo, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang braso. Ang kalmot ng Jowodumna ay nagmistulang mga ugat na kulay lila na gumagapang paakyat sa kanyang balikat. Shogi senpai do you? Dainatsu me. Daimoj leihai. Napahawak si Tenzin sa kanyang braso. Alam niyang hindi ito kayang gamutin ng modernong medisina. Lam ngelo tone bay. Ngeje gabe namo. Ibinaba ng lam ang kanyang dasalan at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Tenzin. Ang kanyang tinig ay parang tunog ng dambuhalang kampana, malalim at nakakapanginig. Jowodunati fani mithab. Mola pay ni go. Pinaliwanag ng lam na ang espiritu ay nakatali sa mansyon dahil ang kanyang kamatayan ay hindi kinilala. Ang kanyang mga buto ay walang dangal at ang kanyang pangalan ay binura sa kasaysayan ng nayon. Hanggat ang yaman ng pamilya Wangchuck ay nananatiling nakatayo sa ibabaw ng kanyang lihim, hindi titigil ang Jowodumna hanggat hindi nauubos ang huling lahi ng pumatay sa kanya. Ngeje gache shina. Itinuro ng lam ang pilak na pulseras na ngayon ay nakapatong sa altar. Shogi secha shogi yutin may go. Mola sacha labenang. Nanginig ang lahbi ni Tenzin. Ibig sabihin nito ay tatalikuran niya ang milyon-milyong halaga ng kontrata at ang pangarap niyang hotel. Ngunit sa bawat segundong pag-aalinlangan niya, ang itim na ugat sa kanyang braso ay gumagapang palapit sa kanyang puso. Biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng monasteryo na naging sanhi ng pagpatay sa lahat ng butter lamps. Sa dilim, narinig ni Tenzin ang pamilyar na kalansing ng kadena. Ang Jowodumna ay hindi naghihintay sa labas, pumasok na ito sa loob ng sagradong lugar. Sa gitna ng kadiliman ng monasteryo, ang bango ng insenso ay napalitan ng amoy ng basang lupa at kalawang. Ang mga estatwa ng mga Buddha sa paligid ay tila tumalikod, hindi dahil sa kawalan ng awa, kundi dahil ang labanang ito ay sa pagitan ng utang at bayad, ang tinatawag na Laigodre o karma. Biglang lumitaw ang Jowodumna sa tapat ng altar. Ang kanyang anyo ay mas malaki at mas nakakatakot, ang kanyang mahabang buhok ay tila mga buhay na ahas na gumagapang sa mga sagradong tela. Ngeje asang jbeche. Sa halip na sumagot ng pasalita, hinawakan ng Jowodumna ang noo ni Tenzin. Isang mabilis na serye ng mga pangitain ang pumasok sa kanyang isip. Nakita niya ang kanyang lolo, batang-bata pa noon, na may hawak na kutsilyo habang si Pema ay nagmamakaawa sa silong. Nakita niya kung paano itinayo ang pundasyon ng mansyon sa ibabaw ng dugong hindi natuyo. Shote kuweng natatay. Ang bawat mamahaling bagay na pag-aari ni Tenzin, ang kanyang relo, ang kanyang mamahaling jacket, ang kanyang blueprint, ay tila naging mabigat at nagsimulang sumakal sa kanya. Ang yaman ng kanyang pamilya ay hindi biyaya, kundi isang nakaw na buhay. Lumapit ang lam, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matapang. Tenzin, shogi sacha may go. Mola jinpa benang. Kinuha ni Tenzin ang kanyang blueprint ng hotel. Sa harap ng naggangalit na espiritu, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang tinik na tinatanggal sa kanyang puso. Ngeje cholo sacha log bay ne. Ngeje pancho bay. Ang Jowodumna ay tumigil sa pag-ungol. Ang mga itim na ugat sa braso ni Tenzin ay huminto sa paggapang, ngunit hindi pa ito nawawala. Ang puot na naipon sa loob ng ilang dekada ay hindi basta-basta mapapawi ng isang pirasong papel. Sacha mago. Ngalo chotengo. Naintindihan ni Tenzin, hindi sapat ang ibalik ang lupa. Kailangan niyang gawing sagrado ang lugar na naging saksi sa krimen.
Kailangan niyang itayo ang isang chorten o stupa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Pema. Ngunit ang pagtatayo nito ay nangangahulugang mauubos ang lahat ng kanyang pera at mawawalan siya ng pangalan sa mundo ng negosyo. Bumalik si Tenzin sa mansyon, hindi na bilang isang mapagmataas na negosyante, kundi bilang isang taong nanginginig ang tuhod sa harap ng tadhana. Kasama niya ang Lam at 2 pang monghe na may dalang mga kampana at dorje. Ang hamog sa labas ay tila naging pader na kulay abo na nagkukulong sa kanila sa loob ng bakuran ng mga wangchak. Inilagay ni Tenzin ang mga buto ni Pema sa isang bagong telang seda na puti, isang simbolo ng paggalang. Dinala niya ito sa gitna ng sala, kung saan ang anino ng Jowodumna ay naghihintay, nakasabit sa mga kisame na tila isang dambuhalang gagamba. Tenzin, Choge Senkeju Jinpa Bainang. Sinimula ni Tenzin ang ritual. Kinuha niya ang kanyang mamahaling laptop na naglalaman ng lahat ng kanyang mga transaksyon at kontrata. Sa harap ng apoy ng sang, isa-isa niyang itinapon ang kanyang mga credit card at ang mga dokumento ng pag-aari. Ngeje cholo jinpa bainay ngelot shitha. Biglang yumanig ang mansyon. Ang Jowodumna ay bumaba mula sa kisame, ang kanyang mukha ay naging isang nakakatakot na maskara ng dugo at luha. Hinampas ng espiritu ang altar na naging sanhi ng paglipad ng mga gamit. Hindi ito basta-basta naniniwala sa mga material na bagay. Naramdaman ni Tenzin ang matinding init sa kanyang braso. Ang itim na ugat ay umabot na sa kanyang leeg. Upang mapatunayan ang kanyang katapatan, kinuha ni Tenzin ang pilak na pulseras at isinuot isang pagtanggap sa sakit at karma ni Pema. Ngeje choje leju khayonaye. Sa sandaling magdikit ang balat ni Tenzin at ang pilak na pulseras, isang nakakabinintili ang kumawala sa Jowodumna. Ang mansyon ay nagsimulang gumuho ang mga bahagi ng dingding. Ang bawat pilat sa puso ng espiritu ay tila inilipat sa katawan ni Tenzin. Napaluhod si Tenzin, dumudugo ang ilong at tenga, habang ang mga monghe ay patuloy sa mabilis na pagbigkas ng mga mantra. American Hum. American Hum. Ang Jowodumna ay dahan-dahang huminahon. Ang kanyang mapupulang mata ay tila nagbago mula sa puot, ito ay naging matinding lungkot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tenzin ang tunay na anyo ni Pema, isang magandang dalaga na umiiyak sa gitna ng apoy. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging kasing init ng impyerno. Sa bawat pagbigkas ng mga monghe, ang mga anino sa dingding ay tila nagiging mga kamay na pilit humihila kay Tenzin pababa sa sahig. Ang Jowodumna ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang anyo ay nagpapalit-palit, mula sa isang duguang bangkay patungo sa isang umiiyak na dalaga. Kinuha ng Lam ang isang sulo na may banal na langis. Inabot niya ito kay Tenzin. Tenzin, Choge Ishangi Chimbe Sanigo. Nanginginig ang kamay ni Tenzin. Ang mansyong ito ang huling alaala ng kanyang pamilya, ang simbolo ng kanilang tagumpay. Ngunit habang tinitignan niya ang Jowodumna, nakita niya ang pilak na pulsera sa kanyang sarili na tila naniningil ng katarungan. Njije sechen jije chen mego. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Tenzin ang sulo sa mga lumang kurtina at sa mga blueprint ng kanyang hotel. Mabilis na kumalat ang apoy, nilalamon ang mga kahoy na haligi na nakasaksi sa krimen ni Pema. Ngunit ang Jowodumna ay hindi umalis. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, hinawakan niya ang balikat ni Tenzin. Ang init ng apoy ay hindi kasing hapdi ng lamig ng kamay ng espiritu. Sumigaw si Tenzin sa sakit habang ang mga itim na ugat sa kanyang leeg ay tila nagiging mga kadena. Ngunit imbes na lumaban, niyakap ni Tenzin ang espiritu. Isang yakap ng pagsisisi, isang yakap ng pagkilala sa sakit na dinanas ni Pema. Ngelo masep. Ngeje cholo panchobe. Sa sandaling iyon, ang puot sa mga mata ng Jowodumna ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Ang apoy sa paligid nila ay naging kulay asul at puti, isang apoy na hindi nakakasunog ng balat, kundi nakakasunog ng karma. Ang mansyon ay nagsimulang gumuho sa paligid nila. Ang mga monghe ay mabilis na lumabas, dala ang mga buto ni Pema, habang si Tenzin ay nanatili sa loob, tila nakikipag-usap sa huling pagkakataon sa kaluluwang kinuha ng kanyang lahi. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong mansyon.
Nang humupa ang usok, ang marangyang tahanan ng mga Wangchuck ay naging abo na lamang sa tuktok ng burol ng Laya. Tumambad kay Tenzin ang payapang paligid ng Laya pagmulat ng kanyang mga mata. Wala na ang marangyang mansyon, tanging ang mga itim na poste at tumpok ng abo ang natira sa tuktok ng burol. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman sa Thimphu. Tinignan niya ang kanyang braso. Ang mga itim na ugat na tila lason ay naglaho na, naiwan na lamang ang mapuputing peklat, isang permanenteng paalala ng kanyang pakikipagtuos sa nakaraan. Lumapit ang mga taga-nayon, bitbit ang mga bato, putik, at mga prayer flags. Sa pangunguna ni Appenjor at ng Lam, sinimulan nila ang paglilinis sa lugar. Hindi para magtayo ng hotel, kundi para itayo ang isang chorten, isang sagradong stupa. Chogi Ching Wadate Shari. Shorten de Chogi Namch Tharthabluay. Kinuha ni Tenzin ang unang bato. Marumi ang kanyang mga kamay, may mga sugat at paltos, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat patong ng bato, bumubulong siya ng dasal. Ang pilak na pulseras ni Peima ay inilibing nila sa pinakailalim ng pundasyon ng chorten, kasama ang kanyang mga labi, upang ito ay magsilbing proteksyon sa buong nayon. Habang itinatayo ang istruktura, napansin ni Tenzin ang pagbabago sa paligid. Ang mga aso na dati ay nag-aalulong sa takot ay mahinahong nakahiga sa damuhan. Ang hamog na dati ay nakakasakal ay naging parang malambot na kumot na bumabalot sa burol. Sa Chade Choji Tharlamay. Matapos ang ilang linggong pagtatrabaho, natapos ang chorten. Pininturahan ito ng ginto sa tuktok at pinalibutan ng mga money wheels o prayer wheels. Nang iikot ni Tenzin ang unang prayer wheel, isang pamilyar na malamig na simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi. Hindi na ito ang nakakanginig na ginaw ng Jowodumna, kundi ang banayad na pasasalamat ni Peima. Mogi Choji cried genius pa many days o ye Tenzin. Mogi Cholut Shithar Name ye. Tumayo si Tenzin sa harap ng chorten, nakatanaw sa malawak na kabundukan ng Bhutan. Ang kanyang blueprint ng hotel ay wala na, ang kanyang posisyon sa kumpanya ay kinalimutan na niya, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng Bhutan philosophy na gross national happiness, ang kapayapaang nagmumula sa pagtutuwid ng isang mali. Lumipas ang maraming taon, at ang mansyong Wangchuck ay naging isa na lamang munting bahagi ng mga kwentong matanda sa Bhutan. Ngunit sa tuktok ng burol, nananatiling matatag ang chorten na itinayo ni Tenzin. Hindi ito naging isang marangyang hotel, kundi isang sagradong hantungan para sa mga manlalakbay at mga lokal na pastol ng yak. Si Tenzin ay hindi na bumalik sa maingay at mabilis na mundo ng Thimphu. Pinili niyang manatili sa Laya bilang isang simpleng tagapangalaga ng chorten. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng makapal na gho, at ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng pluma at gadget, ay naging magaspang dahil sa pag-igib ng tubig at pag-aalaga ng mga prayer lamp. Tuwing dapit hapon, kapag ang ulap ay bumababa upang yakapin ang nayon, makikita si Tenzin na paikot-ikot sa chorten, dahan-dahang iniikot ang mga money wheels. Choji Sedain Dain Ka Chadina Mebe. Sinasabing sa tuwing umiihip ang malakas na hangin mula sa hilaga, hindi na ito nagdadala ng takot. Sa halip, ang mga residente ng Laya ay nakakarinig ng isang malambing na himig, isang awit ng pasasalamat mula sa isang babaeng Malaya na sa kanyang mga kadena. Ang Jowodumna ay wala na, ang nananatili na lamang ay si Peima, ang diwa ng katarungan at kapayapaan. Ang mga peklat sa braso ni Tenzin ay hindi na makikita, ngunit ang aral ng kanyang karanasan ay nakaukit sa bawat bato ng stupa. Sa Bhutan, kung saan ang kaligayahan ay higit pa sa yaman, natutunan ni Tenzin na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na budhi at ang paghalang sa mga kaluluwang nauna sa atin. Lok Se Choi. Ito ang huling salitang binibigkas niya bago lumubog ang araw, habang ang liwanag ng unang bituin ay tumatama sa gintong tuktok ng chorten. Nagbibigay ng liwanag sa dilim na minsan ay naging tahanan ng isang mapait na sumpa. At dito nagtatapos ang alamat ng Jowodumna, mga ka-Dark Passenger. Ang alamat ng Jowodumna ay nagsisilbing isang malagim na paalala na ang bawat yaman o tagumpay na ating tinatamasa sa kasalukuyan ay may pinagmulang kasaysayan, at kung minsan, ang kasaysayang ito ay nababalot ng dugo at kawalang katarungan. Itinuturo nito sa atin na ang karma, o ang tinatawag na Laigodre sa Bhutan,
ay hindi natutulog at walang pinipiling panahon, maaari itong maningil sa mga susunod na salinlahi hanggat hindi itinutuwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga marangyang gusali o materyal na ambisyon, kundi sa lakas ng loob na harapin ang ating mga anino at humingi ng tapat na kapatawaran sa mga taong ating naapakan. Sa huli, ang kwento ni Tenzin at Peima ay nagpapakita na ang pinakamabisang proteksyon laban sa anumang sumpa ay hindi mga anting-anting o makapangyarihang ritual, kundi ang kalinisan ng ating budhi. Ang pagkilala sa halaga ng bawat buhay, gaano man ito kaliit o kadukha, ang siyang nagpapatahimik sa mga ligaw na kaluluwang naghahanap lamang ng katarungan. Sa ating paghahangad ng pag-unlad, huwag nating kalimutan na ang pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay guguhurin sa harap ng katotohanan, dahil ang liwanag ng pagsisisi lamang ang tanging makakapagpalaya sa atin mula sa madilim na gapos ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan niyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark. Passport.